Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, bali 2 araw din akong hindi nakapag-upload kasi nga birthday ng anak ko. So stage mother muna tayo. So ayan guys, napanood ko sa mga news sa Pilipinas na mag-open ang Pinlad para sa mga Pinoy. So maganda-gandang opportunity yun, at lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nahihirapan pumunta ng Poland. So pag kayo may opportunity na lumipat sa Finland or makapag-apply sa Finland, i-grab nyo yung opportunity. Kasi alam nyo ba guys, maganda ang Finland. At marami din tayong mga kababayan na nandito sa Poland na lumilipat ng Finland kasi nga mas maganda ang pasahod doon kumpara dito sa Poland. Which is, at ang pinakamaganda pang opportunity na ibinigay ng Finland is, pwede mong makuha yung pamilya mo ng hindi mahabang panahon. So napakaganda nun sa atin, lalo na yung mga kababayan nating may mga pamilya na. So alam niyo ba guys, nung time na nagbakasyon kami ni Josawa doon sa Finland, ang dami ko nakilalang mga Pinoy at nagtanong-tanong din ako kung ano yung mga work doon. So usually kasi guys, ang mga trabaho doon is mga food service, mga chef, yan, yun mga in demand doon. Tapos may mga nanny, yung mga factory kasi madalang sa Finland. So, yun lang yung sasabihin namin regarding dun sa mga nakausap naming mga Pilipino na nakita namin dun sa sentro mismo na ginalaan namin yung Sawa. So, 1 week din kami nag-stay doon, kaya nakita ko yung lugar kung gaano din kaganda. Tahimik din naman siya, hindi naman din siya magulo, kumbaga safe din siya na lugar. So, wala tayong dapat ika-worry. Kaya, kung kayo guys, may opportunity makapag-apply sa Finland, i-grab nyo at mag-enjoy din kayo doon at habang nagtatrabaho. Pwede rin kayo makapag-travel sa ibang part ng Europe kapag nakapasok kayo ng Finland kasi nga EU din yun. Kumbaga Europe din naman ang Finland, sakop din siya ng Europe at Schengen visa din siya. So kaya i-grab natin yung opportunity na yun. So kasi sa ngayon kasi guys, sa totoo lang, maraming gustong pumunta ng Poland, pero ang problema kasi yung embassy natin sa Pilipinas, ang hirap kumuha ng visa appearance slot. Tumutulong din naman ako para makahanap ng mga setter, kaso nga lang guys, ang mga setter din kasi hirap na rin talaga sila, although nagpapabayad sila, hirap na rin sila makakuha ng slot ngayon. So hindi natin alam kung bakit ganun kahigpit ngayon or sino ba talaga yung nakakakuha ng pinakamaraming slot. Ang sabi ng iba, mismong BLS na raw. Hindi natin alam. Pero kapag ganung mga sitwasyon guys, kung alam nyo sa sarili nyo na alanganin, tayo na lang yung mag-adjust kasi wala naman tayong magagawa kasi ang BLS is sa kanila naman yun, hindi natin control yun. Kahit man yung mga nagpa-process sa inyo, kahit sisihin man ninyo na hindi kayo mapaalis, kung BLS talaga ang may problema or sa embassy yung pagbibigay ng visa, wala tayong magagawa as applicant. Kumbaga magagalit lang din tayo, mapipressure lang din tayo kasi nga may involved ng pera. Kaya ang suggest ko guys, kung merong option yung mga nagpa-process sa inyo, i-grab nyo yung opportunity na yun, kung ano man yung ibibigay nilang opportunity sa inyo, kung saan nila kayo mapapaalis. Kasi marami nagme-message sa akin na, ma'am, ililipat daw po ako ng Malta. So sabi ko, i-grab nyo yung opportunity. Alam nyo ba guys, kasi marami din namang Pilipino sa Malta. Tsaka okay din naman ng Malta, although island siya. Tsaka pwede rin naman kayo magbiyahe ng Poland or magtrabaho dito kung gusto nyo. Nasa diskarte nyo yun. So, ang Bulgaria, may mga nag-message sa akin ng Bulgaria. Wala pong idea sa Bulgaria. Kasi tinatanong nila kung safe daw ba ang Bulgaria. Wala pong idea doon kasi nga po, wala pong kilala doon at hindi pa rin po ako nakakarating doon. So, mahirap na magbigay ng information na hindi ko alam. So, kaya guys, Malta sa akin, okay yan. I-grab nyo yung opportunity na yon. Kasi usually yung trabaho doon mga house cleaning, nanny, yan. Usually trabaho din kasi marami din akong kaibigan doon. So, ayun lang guys. Alam kong marami sa ating mga kababayan na napipressure na problema kasi nga hindi na makakuha ng slot. Tsaka guys, sa totoo lang, kahit man ako,
hirap na rin makahanap ng magse-set kasi nga yung nirecommend kong setter sa inyo, grupo yon, hindi lang naman isang tao yon, kaya nga lang hirap na rin sila makakuha. Kaya pasensya na po kayo kung hindi nila kayo ma-priority kasi nga may line up sila, kumbaga marami din naghihintay, kaya tiyagaan na lang talaga kung sino yung hindi mag-give up or willing maghintay para makaalis lang. Kasi hindi natin alam kung kailan magiging okay ang lahat yung sa pagkuha ng visa. At saka sa totoo lang, mahigpit na rin kasi ang Poland ngayon. So, kaya patience lang din talaga. Kung gusto nyo din talagang makarating ng Poland, huwag kayong mag-give up. Yun lang po ang masasabi ko. Kasi pag ibibigay ni Lord yan, ibibigay ni Lord yan. Lalo na dun sa mga talagang willing makarating dito. Yung talagang hindi sila magbaback out kasi nga naka-apply na sila. Maghintay lang tayo guys, saka mag-pray lang po tayo. So, pagka kayo napang-abutan ng working permit, kayo na mismo sa sarili nyo yung mag-decide kung itutuloy nyo pa ba or hihingi na kayo ng refund sa nagpa-process sa inyo, kasi depende po yan sa nagpa-process kung nagre-refund sila o hindi. Kasi sa akin yung nag-process sa akin, hindi siya nagre-refund, kaya kailangan idiretso lahat ng mga application or yung mga applicant na hawak niya katulad ko. Huwag kang magba-back out kasi wala ka rin makukuha. Ganun sa mga nag-process sa akin. Pero siya kasi ginib up niya na rin ng Poland, kaya hindi ko na rin siya ma-recommend sa iba. So, pasensya na po dun sa mga nag-message sa akin na nanghihingi ng agent. Hindi na po siya nagpapaalis ng Poland. Kasi nga po mahirap nang kumuha ng visa. So, yung iba ka rin kasing mga nagpa-process, issue lang sila ng issue ng working permit. Hindi naman mapaalis ang mga tao. Ito yun guys sabihin ko sa inyo. Ang mga nagpa-process, magbibigay lang yan ng working permit. Mapaalis ka man o hindi, okay lang sa kanila. Alam nyo ba guys kung bakit? Kasi kumikita na sila sa inyo or kumita na sila sa inyo. Para doon po sa mga ibang aplikante na hindi nakakaintindi, hindi rin naman po nila control yung sa embassy or yung sa visa. Kahit mag-issue ng working permit, okay lang. Kasi doon pa lang ang laki na ng sinisingil ng ibang nagpa-process. Kasi ako ramdam ko yun, kasi na-experience ko yun. So, at yung iba din, ang nagiging problema is yung OEC. So, hindi sila masyadong, yung ibang aplikante hindi masyadong alam yung regarding dun sa, wala silang idea dun regarding sa OEC na merong working permit, may visa, merong hindi naman nakakaalis kasi nga hindi ma-issue ng OEC. Kasi ako, marami kong kaibigan na ganun, na hindi sila nakaalis hanggang na-expired yung visa. Kaya minsan sinasabi ko yun sa aplikante. Sana maging aware din kayo dyan. Tanungin nyo rin yung mga nagpa-process sa inyo na kapag kakuha ba ng visa nyo, sa sobrang hirap na nakuha ng visa nyo, tapos after ng visa nyo, paproblemahin nyo pa yung OEC. Itanong nyo yan sa mga nagpa-process sa inyo para aware din po kayo at prepare kayo pag nakakuha na kayo ng visa sa Pilipinas. So ito guys, sa totoo lang naman, ang dami ring parating ngayon. So mga nakalusot din sila sa sa BLS slot. So ang ginawa lang daw nila is talaga nagbantay sila, as in tiyagaan lang din daw talaga. Thankful nga sila at nakalusot. At yung iba din naman na nagiging problema nila is nare-refuse or nagne-negative sila sa visa, hindi na-approve. Ganun kahigpit sa Pilipinas ngayon. So, ang tinatanong nila kung bakit daw ba sila na hindi na-approve yung visa nila, kasi nga usually yung problema is number 10. Number 10, minsan kasi sasagot yan sasagot mo tsaka sa document. Sabi naman ng iba, depende daw yun sa nag-i-interview. Hindi natin alam, hindi ko rin alam. Basta ako, sa experience ko at saka yung mga kasama ko, depende yun sa interview tsaka sa document. Yun sa amin, yun sa akin bilang aplikante. Kasi may mga kasamahan din ako na hindi rin na-approve ang visa. Kaya refuse din sila, kumbaga hindi rin sila binigyan ng visa kasi nga may problema yung documents at saka yung the way nila sumagot sa interview. Kumbaga, hindi sila ganun kakumpiyansa din minsan sumagot sa interview, kaya nagkakaroon ng idea yung console na hindi ka i-approve sa visa. So, ayun lang guys. Sa susunod na video naman natin is
Meron kasi akong trending video sa Facebook. So abangan nyo po yan guys. Thank you for watching. Bye!